Kabanata 2001. Lahat ay pantay-pantay sa Chamber of Commerce. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw si Hunter, walang nang-ahas na makipagkumpetensya laban sa kanya. Kahit na binili mo ang mga bagay na gusto mo sa Chamber of Commerce, hahanapin ka ni Hunter pagkatapos mong umalis sa kamara. Kukunin niya ang iyong mga gamit at papatayin ka. Gagawin ng Chamber of Commerce ang kanilang responsibilidad at paprotektahan ka sa loob. Ngunit sa sandaling lumabas ka sa kamara ng komersyo, wala silang pakialam kung ikaw ay buhay o patay. Dahil sa ganoong mga pangyayari, walang sino man ang tatayo kay Hunter. Bibili lang siya ng kahit anong gusto niya. Ang iba ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ito, lalo pa siyang makipagkumpetensya sa kanya. Ang kanyang itsura ngayon ay nagpalungkot sa marami sa silid. Alam nilang wala silang makukuha ngayong araw. Mayroong 3 mga item sa sandaling iyon. Kung sila ay mapalad, sila ay mawalan lamang ng isa. Ngunit kung malas sila, kukunin niya ang lahat ng 3 bagay. Nakadepende ang lahat sa swerte. Pumasok si Hunter sa kwarto bago siya pumunta sa unang row. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa iba. Pinuksan niya ang kanyang mga braso at yumuko sa lahat para batiin sila. Tila siya ay isang medyo magalang na tao. Umiti siya ng mahina at sinabing, "Hello mga Ginoo, ngayon, nandito ako dahil may gusto akong bawiin. Sana hindi ka makikipagkumpetensya sa akin at gagawa ka ng paraan para sa akin." Hindi sumagot ang mga mayayaman. Nagkaroon ba sila ng lakas ng loob na pigilan siya na makuha ito? Masyado siyang mapagpanggap kaya naduduwal sila. Patuloy na sinabi ni Hunter, "Mga Ginoo, huwag kayong mag-alala. Nandito ako para lang bumili ng volcanic metal ngayon. Nasira ang kutsilyo ko, at kailangan ko ng bagong kutsilyo, kaya kailangan kong gumawa ng bago gamit ang volcanic metal." Ang isang uncultivated na lalaki na tulad ko ay hindi interesado sa 2 pang kultural na relics. Maaari mong bilhin ang mga ito at magsaya. Huwag na nating istorbohin ang isa't isa, okay? Maraming tao ang nakahinga ng maluwag nang marinig ang sinabi niya. Actually, karamihan sa kanila ay nandoon para sa mga cultural relics. Ang ilan ay mga matuwid na tao na gustong bilhin ang mga makasaysayang relic at ibalik ang mga ito sa bansa. Habang ang ilan ay gustong masiyahan ang kanilang pagnanais na makumplito ang kanilang koleksyon. Karamihan ay talagang mga reseller ng mga sinaunang kultural na labi. Ang mga taong ito ay walang gaanong pagnanais para sa bulkan na metal. Kahit na mahalaga ang volcanic metal, wala itong makasaysayang halaga. Sa kanilang mga mata, walang gaanong puwang para sa pagtaas ng presyo at walang kahulugan ang pagkolekta nito. Ang pagbibigay ng bulkan na metal kay Hunter ay hindi isang malaking pakikitungo sa lahat. Kaya, karamihan sa kanila ay nakahinga ng maluwag. Si Thomas lang at ang 2 pa ang hindi nag-react dahil gusto nila ang volcanic metal. Sa Hunter, ang Reaper, sa kanilang paraan, ito ay magiging mas mahirap. Mamulong si Phoebe, "Thomas, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Kahit na magaling ka, mukhang malakas din si Hunter. Laging sinasabi ng mga tao na ang lokal na gangster ay higit sa batas. "I think it'd be better if we don't get into a conflict with him, di ba? Kahit na mabili natin ang bulkan na metal, natatakot ako na papatayin niya tayo sa sandaling umalis tayo sa lugar na ito." May sense naman ang sinabi niya. Wala rin sa paligid ang hukbo ni Thomas. Gustuhin man niyang tipunin ang mga ito, huli na ang lahat. Si Thomas at Pisces lang ang makakalaban. At saka, kailangan nilang protektahan si Phoebe. Ang sitwasyon ay hindi promising. Kahit sinong tao ay pipiliing sumuko at sumubok ng ibang paraan. Gayunpaman, iginiit ni Thomas na gawin ito kahit na mahirap. Hindi natin hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Kung palalampasan natin ang pagkakataong ito, hindi natin alam kung kailan tayo muling makakahanap ng bulkan na metal. "No matter what, I have to get the volcanic metal," sabi niya sa walang pakialam na tono. Nakaramdam ng kirot si Phoebe at lihim na naisip, matigas talaga ang ulo ni Thomas, ha? Hindi siya matapang, siya ay walang ingat at walang isip. Ang mga pantas ay hindi dapat lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanila. Bakit pinilit ni Thomas na labanan si Hunter? Idinagdag ni Thomas, "Pisces, ang iyong misyon ay protektahan si Phoebe." "Opo, Ginoo." Hindi siya tinutulan ni Pisces. Medyo excited pa nga ang itsura niya. Matagal-tagal na rin mula noong lumaban siya kasama si Thomas. Sa pagkakataong ito, makakakuha siya ng ilang pagsasanay kasama si Hunter at ang kanyang gang bilang kanyang mga target.
Kabanata 2002. Ilang sandali pa, umakyat na ang host sa entablado at opisyal na nagsimula ang auction. Maayos ang pag-unlad ng lahat. Si Hunter ay hindi interesado sa unang dalawang kultural na labi kaya hindi siya naglagay ng anumang mga bid. Ang iba pang mayayamang lalaki ay patuloy na nakikipagkumpetensya sa panahon ng auction. Sa huli, isang deal na $130 million ang aktwal na ginawa para sa mga sinaunang relic na orihinal na nagkakahalaga ng $10 million. Makikita kung gaano kahigpit ang kompetisyon. Kawakas, ang unang dalawang bagay ay binili, at ang ikatlong bagay ay ipinakita, ang bulkan na metal. Matapos sabihin ng host ang mga patakaran, tinanong niya, mayroon bang sino mang gustong dalhin ang pambihirang metal na ito sa halagang $30 million? Kasunod ng kanyang tanong, walang sino man sa silid ang nagbid dahil alam ng lahat na ang bulkan na metal ay kay Hunter. Hinding-hindi ito makukuha ng iba. $30 million. Ito ay sa akin. Nagtaas ng kamay si Hunter at sumigaw pagkatapos niyang maghintay ng ilang segundo. Parang inayos ng maaga. Bukod sa kanya, walang ibang sumigaw ng kanilang presyo. Makakabili kaya si Hunter ng ganoong bihirang bagay? Ang Chamber of Commerce ay talagang nagdurusa ng ilang pagkalugi. Matapos mapansin ng host na si Hunter ang sumigaw ng presyo, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Alam niya na ang iba ay hindi makikipagkumpetensya laban kay Hunter at ang auction ngayon ay karaniwang natapos na. Sa makatuwid, ang host ay hindi nagtanong sa iba para sa kanilang mga opinyon. Tinimulan na lang niyang katukin ang gavel ayon sa procedure. $30 milyong, isang beses. Pumunta ng 2 beses. Sa tulad ng gusto ng host na sumigaw ng benta, narinig niya ang isang malalim na boses. $35 milyong, nakukuha ko ito. Ha? Paano kaya ito? Sa isang iglap, natigilan ng lahat pati ang host. Ilang dosenang mata ang tumingin sa direksyon ng boses. Sino ba ang pagod na pagod sa buhay na naglakas loob na mangagaw ng gamit kay Hunter? Nang makita nila si Thomas, sa wakas ay natanto ng lahat ang katotohanan. Oh, siya ay isang bagong dating. I guess first time niya dito. Hindi niya alam ang mga patakaran at hindi rin niya alam kung paano gumagana si Hunter. Haha, ito ay magiging isang mahusay na palabas. Mukhang interesado ang mga mayayaman habang nakatitig kay Thomas na parang nanunood ng performance. Ang lahat ay naghihintay na makita si Thomas na mapahiya ang kanyang sarili. Ang host sa entablado ay, mabait na nagpaalala sa kanya, Sir, sigurado ka bang gusto mong i-bid ito? Oo. Sa tingin ko mas mabuting pag-isipan mong muli. Bakit? Hindi ba ako makakasali sa auction? Hindi, kaya mo. Kaya lang. May mga panganib. Pinigyan siya ng host ng maraming halatang pahiwatig. Bilang organizer, inaalagaan niya itong bagong dating. Gayunpaman, hindi na lang siya pinansin ng bagong dating na ito. Desidido akong makuha ang metal na bulkan, mariing sagot ni Thomas. Umiti ang host at umiling. Kahit saang dekada tayo naroroon, palaging may walang isip na tumatangging tumanggap ng payo. Tsai, there'll be one more dead body tonight, sigaw niya. Kabanata 2003. Tumingin ang host kay Hunter. Alam niyang imposibleng ibigay ni Hunter ang bulkan na metal sa iba. Hanggat ito ay isang bagay na nilalayo ni Hunter na makuha, walang ibang makakakuha nito. Sa totoo lang, nanlamig ang ekspresyon ni Hunter. Pagkatapos, tumayo siya, lumingon, at tumingin kay Thomas na nakaupo sa likod. Isa itong estranghero na hindi niya nakilala. Isang mahinang ngiti ang isinagot sa kanya ni Hunter at sinabing, Bro, kailangan ko talaga ang bulkang metal na iyon. Pwede mo bang ibigay sa akin? Hindi, walang pag-aalinlangan na sagot ni Thomas. Napangiti ang lahat na nagpapahiwatig na gusto nilang manood ng magandang palabas. Sa kanilang mga mata, si Thomas ay patay na. Ahem, bro, first time mo dito ha. I guess hindi mo alam ang local rules. Pilit pa ring tinatakot ni Hunter si Thomas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin ni Thomas ng diretso at sinabi sa host, walang ibang nagbid ng ganoon katagal. Sir, hindi ba dapat katokan mo na ang palumpong? Hindi ito minamadali ng host. Sa halip, patuloy siyang naghintay sa tugon ni Hunter. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang ekspresyon ni Hunter. Tumigil siya sa pagngiti at ipinakita ang tunay niyang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis na parang mayabang na lobo. Bagong dating, since gusto mong maglaro, okay,
I'll play with you. 40 milyong dolyar. Kailangan kong makuha ang metal na bulkan. Ang paraan ng pagtataas ng bid sa una ay $1 million at ngayon tinaasan nila ito ng $5 million. Sa kabila nito, ang sumunod na actions ni Thomas ay ikinagulat ng lahat. Sabi niya, $100 milyong. Tumaas ba ang bid mula $40 million hanggang $100 million? Ito ay higit sa doble. Ang lahat ng tao doon ay hindi pa nakakita ng isang tao na naglagay ng mga bid na tulad noon. Siya ay kumikilos ng walang ingat dahil marami siyang pera. Nanginginig ang mga kamay ni Hunter. Nakaramdam siya ng saya, hindi takot. Sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang malakas na kalaban. Umalaklak siya at sinabing, gusto mo bang makita kung sino ang mas mayaman? Bagong dating, nakikigulo ka sa maling tao. $200 milyong mula sa akin. Gusto ko yung volcanic metal. Sa sandaling magsalita siya, direktang inilagay ni Thomas ang kanyang susunod na bid, $1 bilyong. Paf! Ang mga ekspresyon sa mukha ng mayayamang lalaki ay ganap na nagbago. $1 bilyong. Talagang malaking halaga iyon ng pera. Napakaraming beses na silang dumalo sa auction, ngunit ito ang unang pagkakataon nilang makarinig ng numerong ganoon. Natigilan din si Hunter. Ilang segundo lang ang nakalipas, buong kumpiyansa niyang naisip na napakayaman niya at minamaliit niya si Thomas. Gayunpaman, napahiya siya sa sumunod na segundo. Masyadong mataas ang $1 bilyong kahit para kay Hunter. Hindi na siya makapagbid pa. Si Hunter ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Thomas habang iniisip niya kung paano niya haharapin ang brat na ito mamaya. Gayunpaman, mapanlate na sinabi ni Thomas, kung wala kang pera, mawala ka lang at itigil ang pagiging mapagpanggap. Hindi ka makakahabol pagkatapos ng aking $1 billion. Kukunin ko ang volcanic metal. Mayabang na wika ni Thomas. Ang gayong malaking pagmamataas ay hindi karaniwang estilo ni Thomas. Iyon lang ang kanyang kasalukuyang diskarte. Dahil napagpasyahan niyang ituloy ito, hindi siya mag-iiwan ng anumang lugar para sa negosasyon. Pipigilan niya ang kanyang karibal sa lahat ng aspeto mula sa pananalita hanggang sa kanyang kahangahangang paraan. First time na nainsultaw ng ganun si Hunter. Ikinuyom niya ng nahigpit ang kanyang mga kamao at ang apat na nasasakupan niya ay naglabas din ng napakalupit na aura. Kung wala sila sa Chamber of Commerce, napatay na nila si Thomas. Ang host ay mapagmasid at naunawaan niya ang sitwasyon sa sandaling iyon. Hindi kayang i-follow up ni Hunter ang presyong mas mataas sa $1 billion at tiyak na kukunin ng bagong dating ang volcanic metal. Ang problema, kaya ba niyang maiuwi ng buhay ang volcanic metal? Haha, imposible naman ito. Kabanata 2004. Wala itong kinalaman sa Chamber of Commerce. Sigaw ng host, $1 billion, going once, going twice, sold. Pinabati kita, Ginoo. Ang volcanic metal ay sa iyo na. Tumayo si Thomas at buong pagmamalaki na nilampasan si Hunter. Nagbayad siya at kinuha ang bulkan na metal. Habang naglalakad pabalik si Thomas, sinadya niyang iwinagayway ang volcanic metal sa harap ni Hunter at sinabing, walang sino man ang makakakuha ng gusto ko. Dapat kang umuwi, maligo, at matulog, payaso. Lahat ng sinabi niya ay nagpagulo sa isip ni Hunter. Tinagtagal, umalis si Thomas sa Chamber of Commerce kasama ang metal na bulkan habang sinundan siya ng Pisces at Phoebe. Agad na nagkagulo sa loob ng room. Walang sino mang tao na nang ahas na hamanin si Hunter ang pwedeng umalis ng buhay. Parang patay na ang bagong dating. Iyon ang naisip ng lahat. Nanatiling tahimik si Hunter. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at agad na lumabas ang apat na lalaki. Mabagal na naglakad palabas si Hunter pagkatapos niyang maghintay ng 1 minuto. Alam niyang napasuko na ng kanyang mga nasasakupan si Thomas ngayon. Kulang na lang lumabas at insultuhan si Thomas ng walang awa para mailigtas niya ang mukha. Gayunpaman, nang siya at ang iba pang mayayamang lalaki ay lumabas sa kamara ng komersyo, awkwardly nilang napagtanto na ang lahat ay iba sa kanilang naisip. Si Thomas ay nakatayo roon, walang sugat. Samantala, lahat ng nasasakupan ni Hunter ay nakahandusay sa lupa, patay. May takot sa mata ng lahat. Alam nila kung gaano kahusay ang 4 na taong iyon. Lahat sila ay malalakas na mandirigna na bawat isa ay kayang lumaban ng 10 tao ng sabay-sabay at nakapatay sila ng hindi mabilang na tao. Gayunpaman, namatay ba silang lahat ng wala pang 1 minuto? Paano sila namatay? Walang nakakaalam.
Tinitigan ni Hunter si Thomas at hindi ito makapaniwala. Gumamit ba si Thomas ng baril para patayin ang kanyang mga nasasakupan? Pero wala silang narinig na putok ng baril at wala ring tama ng bala ng baril ang kanyang mga nasasakupan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Thomas, "Ikaw si Hunter, tama ba? Pinibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Isa, maghanda ng matutuluyan at pagkain para sa atin at magpahinga tayo ng maayos. Pagkatapos, ililibre kita. Dalawa, mamatay ka dito." Ano? Iniisip ni Hunter kung mali ba ang narinig niya. Sa taong iyon, natalo niya ang hindi mabilang na mga bigwig at walang sino man ang nangahas na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Napakawalang takot nitong lalaking walang alam. Hindi alam ng bagong dating na ito kung gaano siya kagaling. Pumalaklak si Hunter at sinabing, "Sa tingin mo, gaano ka kagaling dahil lang natalo mo ang mga subordinate ko? Napakawalang isip mo." Pagkatapos, pumito siya at agad na umalangaw-ngaw ang ingay ng ilang motor. Humigit kumulang 20 motor ang dumaan at may 2 matipunong lalaki sa bawat motor. May kabuuang 50 tao. Ang 50 tao na ito ay ang elite team ni Hunter. Bawat tao ay nagbuwis ng buhay noon. Sila ay may kakayahan at lubhang matapang. Tinaway-kaway ni Hunter ang kanyang kamay at nagutos, "Punutin mo ang bastard na ito ng pira-piraso." Matagal nang hindi pumapatay ng mga tao ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nasa sabik sila. Isang motor ang sumugod papunta kay Thomas na may balak na hampasin siya. Pero, paglapit pa lang ng motor kay Thomas, hinawakan niya ito sa isang kamay at itinaas ang buong motor parang may binubuhat siyang maliit na sisiw. Bumagsak ang 2 taong sakay ng motor kasabay ng malakas na kalabog. Kasunod nito ay ang ungol ni Thomas at ibinagsak ang motor sa kanilang dalawa. Bumulwak ang dugo mula sa kanila at namatay sila sa lugar. Nangyari ito sa isang kisap mata at ito ay napakabilis. Tumingin si Thomas sa paligid at mayabang na sinabi, "Sino ang susunod?" Kabanata 2005. Nagulat ang lahat ng mga nasasakupan ni Hunter. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na tao kaya agad silang natigilan. Natakot sila kay Thomas. Labis na ikinalungkot ni Hunter. Galit na sigaw niya sa mga nasasakupan, "Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo. Lumapit ka at bugbugin siya." Natigilan ang kanyang mga nasasakupan at agad na sumugod kay Thomas. This time, mas matalino sila. Hindi nila direktang inatake si Thomas ngunit si Phoebe ang pinuntian nila. Paano ito tatanggapin ni Thomas? Si Phoebe ay nahalaga kay Thomas ngayon. Paano niya hinayaang itulak siya ng mga bastos na lalaking iyon? Bago pa maiabot ng isa sa mga nasasakupan ni Hunter ang kanyang mga kamay, tumayo si Thomas sa harap ni Phoebe. Agad na tinulak ng subordinate si Thomas. Na siya ng maraming lakas, ngunit si Thomas ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Nabigo man lang ang nasasakupan na mapatalsik si Thomas. Para siyang tinutulak ng malaking truck. Sinaman niya ng tingin si Thomas, "Sa tingin mo ba ay isa kang hindi kapani-paniwalang sundalo?" Ang asong ito ay tumatahol ng napakalakas. Malamig na tugon ni Thomas. "How dare you insult me? Humihingi ka ng kamatayan." Itinaas ng kamay ang nasasakupan at binigyan ng isang sampal sa mukha si Thomas. Hindi umiwas si Thomas at sabay suntok sa kanya. Ibinato ni Thomas ang kanyang suntok, ngunit nauna niyang nataman ang nasasakupan ni Hunter. Tinuntok ni Thomas ang lalaki na nakasot at pina-address ito ng 5 metro. Nakahiga lang ang lalaki sa lupa at nagkapira-piraso ang kanyang mga ngipin. Inalis ang kanyang mga kamao, malamig na tinitigan siya ni Thomas at nagtanong sa malalim na boses, "Titigil na ba ang aso sa pagtahol?" Matagal na nagpumiglas ang nasasakupan ni Hunter bago niya pinilit na bumangon sa lupa. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at ang dugo ay lumabas sa kanyang mga daliri. Ang ibang mga nasasakupan ay hindi nang ahas na gumawa ng karagdagang aksyon sa pagkakataong ito. Maging si Hunter ay naroot na the spot. Nanginginig siya. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kalakas na lalaki. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa likuran. Ano ang nangyayari? Bakit ang ingay dito? Nang lumingon ang lahat at tumingin, napagtanto nilang galing ito sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may slick back hairstyle. Nakasuot siya ng casual suit at nanlaki ang tiyan niya. Mukhang maganda ang buhay niya. Nang makita siya ni Hunter, ngumiti siya at sinabing, "Mr. Galliet Haynes, may gumagawa ng eksena dito." Umunat ang noo ng lalaki at tumingin sa direksyon kung saan nakaturo ang lalaking nakasot.
Tapos, nakita niya si Thomas. Yay! Umalaklak ang lalaki. Hoy, iniisip ko kung sino iyon. Lumalabas, ikaw yung basurang natanggal. Anong problema? Natanggal ka na. How dare you still make gulo dito? Ang yabang mo talaga. Alam din ni Thomas kung sino ang lalaki pagkatapos niyang tingnan. Tigaliet iyon. Nakipag-usap sa kanya si Thomas noong nakaraan at pinigil ang isang batch ng stock mula sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muli silang magkikita ngayon sa lugar na ito. Sinong mag-aasam na matatalo ni Thomas ang isa sa kanyang aso ngayon? Si Hunter ay maaaring kumilos ng mayabang sa lugar na iyon dahil kaya niya. Bukod pa rito, siya ay alipin at mandirigma ni Galiet. Si Galiet ay mayaman at maimpluwensya, kaya nagkaroon siya ng napakalawak na network. Siya ay kaanib sa maraming lugar sa lugar. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, si Hunter ay kumikilos na parang maton nang hindi natatakot sa batas. Sinabi ni Thomas, Galiet, sinusubukan mo rin bang pumasok sa pagitan namin ni Hunter? Umalaklak si Galiet. Hanggat nangyayari dito sa lugar na ito ay aking negosyo. Thomas coughed and said, noon, ako ang nagdetay ng stock mo. Sinusubukan mo bang kumilos bilang isang boss ngayon? Si Galiet ay lubos na na-trigger. Basura ka lang. How dare you insult me now? Sino ang nagbigay sa iyo ng katapangan na iyan? Sigaw niya. Kabanata 2006. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niya si Phoebe sa likod ni Thomas at nagpakita agad siya ng maalay na ekspresyon. Hoy, nagdala ka pa ng magandang babae. Iyan ay mahusay. Papatayin muna kita, pagkatapos ay ibabalik ko ang magandang babae at I enjoy ang gabing kasama niya. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang Diyos ng digmaan? Sa palagay mo ba ay maaari kang kumilos ng walang batas hanggat ikaw ay sanay sa pakikipaglaban? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mabuting pakikipaglaban ay hindi palaging gumagana. Sa lugar na ito, networking ang mahalaga. Malamig na tinitigan ni Thomas si Galiet. Isang tuso at mapang-asar na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. So, ibig mo bang sabihin na napakalawak ng network mo? Naiinis na tanong niya. Wow, hindi ka naniniwala sa akin. Nagkibit balikat si Galiet at sinabing, okay, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin sa network ngayon. Sumigaw siya, sino ang namamahala sa lugar na ito? Lumabas ka na. Maya-maya pa ay lumabas ang isang matandang lalaki na may salamin na mukhang nasa 60 taon na. Kahit matanda na siya, nagniningning pa rin siya. Lumapit siya kay Galiet, ngumiti ng mahina, at sinabing, ako si Clement Holt, ang pulis dito. Sige, pinalaki ni Galiet si Clement at tumango bilang kasiyahan. Malaki. Mukha kang maamo at maalam. Ganito dapat ang hitsura ng isang pulis. Tanungin kita, anong uri ng mga residente ang nakatira dito? Sumagot si Clement, mga first class na tao. Dahil first class sila, hindi masisira ng mga second class na tao, tama ba? Iyan ang akma. Kaya naman, sinabi ni Galiet kay Thomas, narinig mo ba siya? Arestuhin ang pangalawang klaseng tulad mo. Ano ang sinabi mo? Walang pakialam na tanong ni Thomas. Bakit hindi mo maintindihan? Sa first class area na ito, pala kaibigan ng mga residente. Paano namin iaalaw ang isang pangalawang klaseng taong tulad mo na manatili dito? Official Holt, arestuhin siya pakiusap. Nang malapit ng maging masaya si Galiet, biglang sinabi ni Clement, I'm sorry, Mr. Haynes. Please umalis ka na. Ano? Muntik nang matamba si Galiet. Ano ba naman? Itinuro niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang daliri sa hindi makapaniwala at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Pinapalis mo ba ako? Oo. Kilala mo ba kung sino ako? Oo, ikaw si Mr. Haynes mula sa isang nakalistang kumpanya. Mayroon kang nalawak na network sa lugar na ito at maraming tao ang tumitingin sa iyo. Since alam mo na, bakit mo pa ako pinapalis? May mali ba sa utak mo? Sabi ni Clement, I think I made myself very clear. Mahusay ang klase ng mga tao sa lugar na ito. It's good enough that I don't arrest a person who lacks character such as yourself, Mr. Haynes. Please lang umalis ka na. Ang kanyang mga salita ay walang awa. Gulat na gulat ang lahat ng nasa kwarto at nagtinginan sila sa isa't isa na parang wala sa sarili. Hindi nila inaasahan na may maglalakas ng loob na magsalita kay Galiet ng ganoon. Kayanin kaya ni Galiet ang gayong kahihiyan.
Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Napag-isipan ko na itong mabuti, sabi ni Clement. Nakita rin ng lahat ng naririto kung paano mo pinahintulutan ang iyong mga nasasakupan na kumilos ng walang ingat at hindi igalang si Ginoong Mayo sa ilang kadahilanan. Ang mga taong mababa ang uri ay hindi pinapayagan na manatili dito. Please umalis ka na. Bihira talaga ang isang pulis na may ganoong mahusay na karakter. Napahiya si Galliet. Hindi niya akalain nakakausapin siya ng isang pulis ng ganoon. How dare niya? Pagkatapos, idinagdag ni Thomas, mangyaring pumunta sa malayo at iligtas ang iyong sarili mula sa kahihiyan. Napatingin ang lahat sa kakaibang paraan. Hindi na nakatiis si Galliet. Mula nang maging amo siya, hindi pa siya natrato ng ganoon. Kabanata 2007. Great, ang galing lang. Ang mga taong tulad mo ay talagang may lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganito. Wow! Well ngayon, tapos ka na. Inabot niya ang isang telepono sa kanyang bulsa at sinabing, wala nang babalikan para sa iyo ngayon. Tatawag ako sa police station. Dapat tanggalin ang isang hamak na pulis na tulad mo. Kung ang isang normal na pulis ay nakatagpo ng ganitong sitwasyon, siya ay natakot at nakiusap kay Galliet na huwag tumawag. Pero hindi ito naabala ni Clement. Tumayo siya na parang estatwa dahil alam niya ang tungkol sa isang bagay. Kahit sinong tawagin ni Galliet, imposibleng matanggal siya sa trabaho. Iyon ay dahil isang napakalakas na lalaki ang nakatayo sa tabi ni Clement. Ang Diyos ng digmaan. Pagdating doon ni Thomas, ang gobyerno sa lugar ay nakatanggap ng balita tungkol dito at alam na dumating na ang Diyos ng digmaan. Palihim na pinagdaanan ito ng Pisces. Sa totoo lang, maraming bagay ang nahawakan ng Pisces para kay Thomas nang hindi niya nalalaman. Matapos makita ni Thomas ang saloobin ng pulis at napansin ang mapagmataas ng ngiti ni Pisces, napagtanto niya ito. Wala siyang pakialam kay Galliet. Si Galliet ay isang small-time boss lamang. Siya ay hindi gaanong mahalaga kay Thomas. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito alam. Pete, may tumatawag sa kanya. Hello, ito ba ang istasyon ng pulis? Oo, pwede ko bang malaman kung sino ang nasa linya? Ito si Galliet Haynes. Hi. Mr. Haynes, pwede ko bang malaman kung bakit mo kami tinatawag? Gusto kong tanggalin mo ang isang pulis ngayon din. Ano ang kanyang pangalan? Clement Hall. Nagtaas ng ulo si Galliet at mayabang na nakatayo habang naghihintay ng sagot mula sa istasyon ng pulis. Sa kanyang opinyon, ang pagpapalis sa isang hindi mahalagang pulis ay isang piraso lamang ng cake. Madali niyang malulutas ang problema sa isang pangungusap. Si Clement ay isang ignorante na tao, kaya kailangan niya itong turuan ng leksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi nagtagal ay sinagot siya ng opisyal mula sa istasyon ng pulisya, ngunit ang sagot ay hindi inaasahan ni Galliet. Ginoong Haynes, pasensya na. Hindi maaaring tanggalin si Clement Hall. Agad namutla ang kutis ni Galliet. Hindi siya matanggal sa trabaho. Matagal na niyang tinatakbuhan ang bibig, nahiya lang sa huli. Pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng loob at umungol, ano ba ang ibig mong sabihin sa di siya matanggal sa trabaho? Wala ba akong final say? Sumagot ang opisyal mula sa istasyon ng pulisya, paumanhin, Mr. Haynes. Hindi sa wala kang masabi, ngunit si Officer Holt ay isang mahusay na opisyal ng pulisya. Walang dahilan para tanggalin siya. Kailangan ko ba ng dahilan para tanggalin ang isang hindi importanteng pulis? Alam mo ba kung gaano kalaking gross domestic product ang naiambag ko sa lugar na ito? Inutusan kitang tanggalin siya ngayon. I'm sorry, pero hindi ko kaya. Pete, pinabaan siya ng opisyal. Napatitig si Galliet sa tinapos na tawag at natigilan siya ng matagal. Ano ang nangyayari? Siya ang boss doon, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi makapangyarihan. Sabi ni Thomas, tingnan mo, laging nananalo ang hustisya. Galliet, hindi magiging epektibo kung susubukan mo lang sugpuin ang mga taong may katayuan mo. Lahat ng tao sa site ay nagbigay ng kakaibang sulyap kay Galliet. Kanilang hinamak, kinutya, kinasusuklaman, at minamaliit siya. Kabanata 2008. Dahil sa mga tingin ng lahat, hindi komportable si Galliet. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin at mariing sinabi, hindi ako naniniwala dito. Ako ang boss, pero hindi ko man lang matanggal sa trabaho ang isang hindi mahalagang pulis.
Maghintay ka. Pagkatapos ay nagpa siya si Galliet na tawagan ng Department of Health at sinabi niya, ito ba ang Department of Health? Ako si Galliet Haynes. Napagtanto ko na ang kalinisan sa Chamber of Commerce ay kakilakilabot at ito ay sanhi ng isang tinatawag na Thomas. Halika at paalisin mo siya. Akala niya noong una ay malulutas niya ang problema sa isang pangungusap lamang. Pero bigo pa rin siya. I'm sorry, Mr. Haynes. Nasuri na namin ang kalinisan sa Chamber of Commerce at ito ay mahusay. Ito ay mas mataas pa sa pamantayan. Wala tayong dapat harapin. Ano ba naman? Iniisip ni Galliet kung peke ba ang status niya bilang amo. Bakit walang sineseryoso ang utos niya? Kalokohan. Nakakatawa ang mga taong ito. Hindi makapaniwala si Galliet na nangyayari ito kaya nagpatuloy siya sa pagtawag. Tumawag siya ng sunod-sunod at nag-report sa isang departamento. Ito ba ang Ministry of Housing and Construction? Ito ba ang Department of Sanitation? Ito ba ang Police Department? Gumawa si Galliet ng kabuoang 10 tuloy-tuloy na tawag, pinatawag ang lahat ng departamentong naiisip niya. Gusto lang niyang atakihin sina Thomas at Clement sa lahat ng aspeto para maaresto o matanggal sa trabaho. Gayunpaman, sinong mag-aakala na madami siyang tinawagan ngunit wala ni isa sa kanila ang gagana. Wala sa mga departamento ang nagbigay pansin sa kanya. Hindi alam ni Galliet na may mas nakakatakot na pag-iral sa likod ng mga eksena. Alam ng mga tao mula sa lahat ng mga departamentong ito na ang katayuan ni Thomas ay naibalik at siya ang Diyos ng digmaan. Napakatapang ng taong ito na naglakas loob siyang harapin ang Diyos ng digmaan. Bilang boss ng isang nakalistang kumpanya, si Galliet ay may medyo mataas na katayuan pero siya ay isang hindi mahalagang tao sa harap ng Diyos ng digmaan. Kaya, walang silbi kahit gaano pa karaming tawag ang ginawa ni Galliet. Ano ba ito? Ito ay sobrang nakakainis. Sa huli, binasag niya ang kanyang telepono sa lupa at naapakan ito, naputol ito. Right then? Thomas casually said, sabi ko nga, justice always wins. Nakagawa ka ng napakaraming tawag sa telepono at kitang-kita ang kinalabasan. Kahit paano mo subukang magtanim ng ebidensya at sir-on kami, wala itong silbi. Walang magtitiwala sa iyo. Galliet Haynes, ang taong may tulad mong immoral na karakter ay hindi kwalipikadong tumayo rito. Magwala ka lang. Magwala. Tinaman ng tingin ni Galliet si Thomas. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na magsabi ng ganoon sa kanya. Tinanong mo ba akong magwala? Thomas Mayo, basura ka lang na natanggal. How dare you speak to me like that? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang Diyos ng digmaan? Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, hindi mahalaga kung ako ang Diyos ng digmaan o hindi dahil sasabihin ko pa rin ito. Thomas, sa tingin mo ba hindi kita kayang harapin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na hindi ako humingi ng tulong mula sa iba, pwede pa rin kitang ibagsak ng mag-isa. Napabuntong hininga si Thomas. Ang ilang mga tao ay tumanggi lamang na kumuha ng payo. Pwede siyang lumayo, ngunit pinilit niyang magtungo sa isang patay na dulo. Ano man ang mangyari, hindi siya maliligtas. Walang magawang inilabas ni Thomas ang kanyang telepono at nagpadala ng text message bago niya muling inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Sandaling natigilan si Galliet bago siya nagtanong, ano ang ibig sabihin noon? Tumatawag ka ba sa mga tao? Wow, how dare you still ask people na pumunta dito? Okay, mananatili lang ako. Gusto kong makita kung sino ang tinawagan mo. Siya ay lubos na mayabang at hindi niya sineseryoso si Thomas. Kabanata 2009. Maya-maya pa ay may narinig silang sirens. Huminto sa malapit ang isang sasakyan ng Anti-Corruption Commission. Bumaba sa sasakyan ng ilang investigador mula sa Anti-Corruption Commission at naglakad patungo kay Galliet. Pagkatapos ay sinabi ni Thomas, narito ang mga taong tinawagan ko. Tumingin si Galliet sa mga investigador at subconsciously lumunok. Talagang kinilabutan siya. Hindi siya isang marangal na tao. Tumingin ang mga investigator kay Galliet at seryosong sinabi, Galliet Haynes, boss ka ng isang nakalistang kumpanya, tama ba? Oo. Bakit kayo pumunta sa akin, mga opisyal? Ito ang kaso. Nakatanggap kami ng ulat mula sa ilang tao na ang iyong account ay may malaking halaga ng pera mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan.
At mayroon kang maraming mararangyang bahay na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar sa ilalim ng iyong pangalan. Mangyaring sumama sa amin para sa mga layunin ng pagsisiyasat. Agad na nanghina ang mga binti ni Galiet. Hindi man lang siya makatayo ng matatag. Upward siyang ngumiti at sinabing, nagkamali ka ba? Ako ay isang tapat na tao. Mangyaring huwag makinig sa iba na naninirang puri at nagkakamali sa akin. Sabi ng investigador, huwag kang mag-alala, hindi tayo magkakamali sa sinumang mabuting tao. Siyempre, hindi rin namin ililibre ang sinumang gagawa ng krimen. Hindi kami pupunta sa iyo nang walang sapat na ebidensya. Mr. Haynes, gusto mo bang sumama sa amin o kailangan mo kaming tulungan? Tuluyan nang natigilan si Galiet. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, paano pa siya makakalaban? Ako. Kaya kung maglakad mag-isa. Ang kanyang pagmamalabas at kahangahangang paraan ay agad na nawala. Ibinaba niya ang kanyang ulo na parang asong galit at malungkot na umalis kasama ang mga investigador. Ang mabuti at masama ay palaging gagantimpalaan dahil totoo ang karma. Ang isang tao ay maaaring palaging tumingin sa langit at makita kung ano ang gagawin ng Diyos kung ang isa ay hindi naniniwala dito. Ang maput na si Galiet ay inaresto at mga palakpakan ang narinig sa likuran. Ang malaking shot na ito ay karaniwang kumilos sa isang malupit na paraan, ngunit sa wakas ay natanggap niya ang kanyang karma ngayon. Pagkatapos ng pag-aresto kay Galiet, maraming tao sa site ang tuwang-tuwa at patuloy silang pumalakpak. Dati, hindi mabilang ang mga tao doon na binubuli ni Galiet at kadalasan ay kinukonsinti lang siya. Ngunit ang mga bagay ay mahusay ngayon. Kawakas ay naaresto na ang demonyo. Isang masayang okasyon iyon. Samantala, si Hunter. Laking gulat ni Hunter. Si Galiet ay isang gangster na inabuso ang kanyang kapangyarihan sa lugar. Magagawa niyang manipulahin ang gobyerno at mga gangster at napakalawak din ang kanyang network. Karaniwan, lahat ay kailangang igalang siya. Madaling aapihin ni Hunter ang mga tao dahil umasa siya kay Galiet na patuloy na humahawak ng mga bagay para sa kanya. Sino amang makakaalam na si Galiet ay arestuhin ngayon sa kanyang pinakamayabang na sandali. Maging ang isang junior police officer ay nang-ahas na tumayo kay Galiet. Iyon ang pinakamalaking biro. Ang amo ni Hunter ay ganap na nabigo. Nang walang proteksyon ni Galiet, naging hindi gaanong mahalaga si Hunter. Walang kailangang gawin si Thomas. Noong taong iyon, pinahirapan ni Hunter ang hindi mabilang na mga tao, at sa wakas ay nakahanap sila ng pagkakataong maghiganti. Noong si Galiet ay naririto upang ipagtanggol si Hunter sa nakaraan, ang lahat ay pwede lamang payagan ang kanilang sarili na mabuli ni Hunter, at sila ay matatakot na lumaban. Ngayon, gayunpaman, si Galiet ay naaresto at si Hunter ay nawala ang kanyang pinakamalaking suporta. Nangangahulugan ba iyon na may gagantay pa sa kanyang ngalan? Nagsitakbuhan ang lahat ng kanyang mga kampa na nagtatrabaho sa kanya nang mapansin nilang may mali sa sitwasyon. Wala ni isa sa kanyang mga nasasakupan ang naiwan at si Hunter ay nakasandal sa dingding mag-isa habang pinapanood niya ang isang malaking grupo ng mga tao na lumilipat patungo sa kanya. Si Thomas ay nanunuya at sinabi, ang masasamang gawa ay haantong sa pagkawasak sa iyong sarili. Hunter, nasanay ka ng umusig sa mga tao gamit ang iyong kapangyarihan. Talaga bang iniisip mo na ikaw ay mahusay at hindi ka panipaniwala? Kung wala si Galiet Haynes, tingnan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang iyong mahusay na tagumpay ngayong taon. Pagkatapos magsalita ni Thomas, tumalikod siya at umalis ng hindi lumilingon. Pagkatapos, narinig niya ang ilang masakit na sigaw mula sa likuran. Iyon ay ang mga sigaw ni Hunter habang pinahirapan siya ng kanyang mga kaaway sa anumang paraan. Ano man iyon, dapat itong maging isang uri ng malupit na pahirap. Samantala, dinala ni Thomas ang pulis na si Clement palayo sa lugar. May mga bagay pa siyang dapat pag-usapan kay Clement. Medyo naging absent-minded si Phoebe habang nakatitig sa papaalis na silhouette ni Thomas. Palaging sinasabi ng mga tao na ang isang lokal na malupit ay palaging higit na nakahihigit kaysa sa batas, pero ngayon ay nakita niya sa wakas kung ano ang aktwal na kapangyarihan. Ang mga lokal na tyrants. Haha. Bago ang isang tunay na pinuno tulad ni Thomas, gaano man sila ka-Jose, sila ay magiging mga lousy na gangster. Kabanata 2010. Dinala ni Thomas hanggang palayo sa site. Nakahanap sila ng restaurant at nag-book ng private room.
Pagkatapos niyang tanungin si Clement tungkol sa lokal na sitwasyon, binayaran niya si Clement ng $100,000 bilang bayad sa pagtatanong at pinayagan siyang umalis. Kasunod nito, si Thomas, Pisces, at Phoebe ay nagpatuloy na umupo sa pribadong room. Kumain sila habang pinag-uusapan ang susunod nilang gagawin. Sinabi ng Pisces, nakuha namin ang elemento ng metal at ngayon ay kailangan na lamang nating kumuha ng tubig at apoy. Miss Mars, pakisabi sa amin kung saan kami dapat tumungo pagkatapos nito. Umiling si Phoebe at sinabing, isantibi muna natin ang tubig at apoy. Actually, hindi pa natin nakukuha ang metal element. Ano ang ibig niyang sabihin? Mukhang nalilito ang Pisces habang nagtanong, hindi ba ang metal na bulkan ang metal na elemento? Oo, at hindi, sadyang sagot ni Phoebe sa isang misteryosong paraan. Si Pisces ay lubos na nalilito pero alam ni Thomas ang ibig sabihin ni Phoebe. Napangiti siya ng mahina at sinabing, kung gusto nating makuha ang aktwal na elemento ng metal, sa palagay ko kailangan nating i-proseso ang bulkan na metal, di ba? Nag-thumbs up si Phoebe sa kanya. Ipinaliwanag niya, ang kailangan natin ay metal na maaaring magbukas ng mundo. Ngunit ang bulkan na metal na ito ay walang ganoong function, kailangan nating pandayin ang bulkan na metal upang maging isang pinong espada. Doon lamang tayo makakakuha ng tunay na metal na bulkan. Kaya, iyon ang kaso. Napabuntong hininga si Pisces. Ang pag-forge sa sarili nito ay hindi isang mahirap na bagay. Madaling magawa iyon. Patuloy na umiling si Phoebe at sinabi niya, hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Ang bulkan na metal na ito ay hindi normal na metal kaya mahirap itong pekain. Kung hindi ka mag-iingat, masisira mo ito. Isang mahusay na panday lamang ang makakagawa nito ng maayos. Base sa pagkakaalam ko, may swordsmith na ganyan sa lugar na ito at siya lang ang may kakayahan. Brighton Coke ang pangalan niya. Naalala ni Thomas ang pangalang Brighton Coke. Pagkatapos nilang kumain, inutusan nila ang kanilang mga tao na tanungin ang address ni Brighton. Dahil sa kanyang reputasyon, maraming tao ang pumunta sa kanya para sa pamemeki, kaya hindi mahirap hanapin siya. Hindi nagtagal, kinumpirma nila ang eksaktong address ni Brighton. Nang sumikat ang araw kinaumagahan, si Thomas at ang kanyang grupo ay nagtungo sa address ni Brighton. Agad nilang natagpuan siya at sinabi sa kanya ang layunin ng kanilang pagbisita. Ang mga eksperto ay likas na may nanatatanging katangian na pag-aari ng mga eksperto. Si Brighton ay may kakaibang karakter. Pagdating sa mga taong hindi niya gusto, hindi siya magpapanday para sa kanila kahit anong mangyari. Gaano man kalaki ang ibinayad nila sa kanya, hindi siya magtatrabaho para sa kanila. Sa kasamaang palad, si Thomas at ang kanyang grupo ay nakalista bilang mga taong hindi nagustuhan ni Brighton. Walang pakialam si Brighton kay Thomas at sa grupo. Itinabi na lang niya ang mga gamit niya, tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Gusto pa sana ni Pisces na pumasok sa bahay at ipagpatuloy ang pagtatanong, ngunit muntik ng matamaan ng palakol na ibinato ni Brighton ang kanyang ulo. Kung hindi nila kinailangan ang tulong niya, si Pisces na sana ang sumulong at sinampal ang brat na ito. Commander, nakakakilabot ang ugali ng taong ito. Mukhang imposibleng mapanday niya ang metal para sa amin. Ano ang magagawa natin? Nag-isip sandali si Thomas bago niya sinabing, there's no hatred for some reason in the world. Wala kaming anumang sama ng loob at poot kay Brighton. Kaya wala siyang dahilan para tanggihan kami at saka, ang makagawa ng mahalagang metal tulad ng volcanic metal ay isang bagay na pinapangarap ng isang swordsmith kaya hindi niya tayo tatanggihan. Taglit siyang nag-isip bago pumasok sa loob ng bahay. Si Brighton ay patuloy na walang pakundangan na naghagis ng isang bakal na tinidor, ngunit inilipat ni Thomas ang kanyang katawan sa gilid at iniwasan ito. Hindi rin siya nagalit. Walang gana niyang sinabi, pwede bang makinig ka sa akin? Tumanggi si Brighton na makinig kay Thomas at galit na umungol sa kanya. Bad mood ako ngayon, kaya wala akong oras para i-entertain ka. Get lost.